Ang puno ng buhay, sa isang maliit na baryo sa paanan ng kabundukan, namuhay si Adan kasama ang kanyang inang si Aling Rosa. Mahirap lamang sila. Ngunit sapat na sa kanila ang simpleng pamumuhay basta't magkasama. Subalit, isang araw, bumagsak ang katawan ni Aling Rosa sa bigat ng isang sakit na hindi maipaliwanag ng sinumang manggagamot. Dinala siya ni Adan sa doktor. Ngunit kahit anong gamot ang ibigay, hindi bumubuti ang kanyang kalagayan. Adan, anak, huwag mong intindihin ang kalagayan ko, mahinang sabi ni Aling Rosa habang nakahiga sa banig. Hindi ko na siguro kayang bumangon pa, ipagkatiwala mo na lang ako sa may kapal. Ngunit hindi matanggap ni Adan ang sinabing iyon ng kanyang ina. Alam niyang hindi pa iyon ang oras para bumigay sila, napag-isip-isip niyang hindi siya maaaring sumuko. Ang alamat ng puno ng buhay sa baryong iyon, may matandang lalaki na kilala bilang si Lolo Tasio. Sinasabing siya ang pinakamatanda at pinakamatalinong tao sa lugar. Sa tuwing may pagdiriwang, madalas niyang ikinukwento ang alamat ng puno ng buhay, isang mahiwagang punong may bunga na kayang magpagaling ng kahit anong sakit. Ngunit sa kanyang kwento, ang punong ito ay matatagpuan sa isang lugar na tinatawag na The Lost Mountain, isang bundok na napapalibutan ng panganib at takot. Walang sinumang nakabalik matapos subukang hanapin ito. Isa lamang itong alamat, sabi ng ilan, wala namang patunay na totoo ito. Ngunit sa sitwasyong kinakaharap ni Adan, wala na siyang ibang pagpipilian kundi paniwalaan ito, alam niyang ito na lamang ang natitirang pag-asa ng kanyang ina. Kaya't isang gabi, nagtungo siya kay Lolo Tasio upang tanungin ang matanda tungkol sa puno ng buhay. Totoo ba ang alamat, Lolo Tasio? Tanong ni Adan, punong-puno ng determinasyon. Napatingin ang matanda sa kanya. Tila iniisip kung dapat ba niyang sabihin ang totoo. Maraming taon na ang nakalipas mula nang huli kong marinig ang tungkol sa puno ng buhay. Ang sabi ng matatanda noon, nasa tuktok ito ng The Lost Mountain, pero walang nakakaalam kung paano makarating doon. Napakaraming mababangis na hayop, bangin, at mahiwagang nilalang ang nagbabantay sa daan patungo roon. Hindi natinag si Adan, kung may pagkakataong totoo ito, kailangan kong sumubok, hindi ko kayang hayaang mawala ang aking ina. Napabuntong hininga si Lolo Tasio, kung ganoon, may ibibigay ako sa iyo. Ibinigay ng matanda kay Adan ang isang lumang mapa, guhit kamay at kupas na ang mga marka. Ito ang tanging bakas ng daan patungo sa bundok. Pero tandaan mo, anak, hindi ito basta-bastang paglalakbay, kailangan mong ihanda ang sarili mo. Ang paghahanda kinabukasan, inihanda ni Adan ang lahat ng kakailanganin para sa kanyang paglalakbay, isang maliit na bag na may lamang tubig, tuyong pagkain, lubid, isang kutsilyo, at isang kahoy na baston na ginawa ng kanyang yumaong ama. Bago umalis, lumuhad siya sa tabi ng kanyang ina at hinawakan ang kamay nito. Nay, maghintay ka lang, magbabalik ako na dala ang lunas para sayo. Mahinang tumango si Aling Rosa, hindi man lubos na naiintindihan ang ginagawa ng anak, pero ramdam niya ang pagmamahal at tapang nito. At sa unang sinag ng araw, nagsimula na ang paglalakbay ni Adan patungo sa isang mundo na hindi niya alam kung may babalikan pa siyang buhay. Sa unang liwanag ng umaga, tinahak ni Adan ang landas palabas ng kanilang baryo, ang kanyang puso ay puno ng determinasyon, ngunit hindi niya maikakailang may halong takot ang kanyang nararamdaman. Ang The Lost Mountain ay isang alamat lamang sa iba, ngunit sa kanya, ito ay isang misyon, isang paglalakbay na maaaring magdala ng pag-asa o tuluyang pagkawala. Ang daan patungo sa kawalan gamit ang lumang mapa na ibinigay ni Lolo Tasio, sinimulan niyang sundan ang daan patungo sa bundok. Una niyang nadaanan ang masukal na gubat sa gilid ng baryo, isang lugar na bihirang pasukin ng tao, ang mga punong kahoy ay sobrang tataas at makakapal ang mga sanga, halos hindi makapasok ang liwanag ng araw, ang kapaligiran ay tahimik, ngunit ramdam niya ang mga matang nakamasid sa kanya. Habang naglalakad, biglang kumilos ang mga dahon sa kanyang kaliwa. Napahinto siya, mahigpit na hinawakan ang kanyang baston. Ilang sandali pa, isang malaking ahas ang lumitaw mula sa mga dahon, ang balat nito ay kulay itim at dilaw, at ang mga mata nito ay pula na parang nag-aapoy. Hindi pa man siya nakakagalaw, bigla itong sumugod. Ang unang pagsubok mabilis na umiwas si Adan, pero dumaan sa kanyang pisngi ang matalim na dila ng ahas, nag-iwan ng bahagyang hiwa, ramdam niya ang sakit, pero hindi siya nagpatinag. Alam niyang wala siyang laban kung tatakbo lang siya, kailangan niyang lumaban. Hawak ang kanyang baston, buong lakas niyang hinampas ang ulo ng ahas, pero parang wala itong naramdaman. Sa halip, lalo itong nagalit at muling sumugod.
Sa huling sandali, naalala niya ang kutsilyong dala niya. Agad niyang hinugot ito at sa muling pagsugod ng ahas, iniwasan niya ang likuran nito at buong lakas na sinaksak ang leeg nito. Nagpumiglas ang ahas, ngunit hindi niya binitiwan ang hawak na kutsilyo. Ilang sandali pa, unti-unting humina ang galaw nito hanggang sa tuluyang bumagsak sa lupa. Hingal na hingal si Adan, nanginginig ang kanyang mga kamay, isa palang ahas, pero halos ikamatay na niya. Paano pa kaya ang mga mas matitinding panganib na naghihintay sa kanya sa bundok? Ang tagong landas. Matapos niyang ipahinga ang sarili, ipinagpatuloy niya ang kanyang paglalakbay. Sa mapa, may isang patagong daan na tila nag-uugnay mula sa gubat patungo sa paanan ng bundok. Sinundan niya ito hanggang sa marating ang isang makitid na bangin na kailangang niyang tawirin. Sa kabilang panig ng bangin, natano niya ang isang napakataas na bundok na nababalot ng ulap. Walang duda, iyon ang The Lost Mountain. Ngunit bago pa siya makatawid, isang malalim na boses ang pumihil sa kanya. Sino ka, at anong ginagawa mo rito? Napatingin siya at nakita niya ang isang matandang lalaki na may mahabang balbas at suot na balot ng balat ng hayop. Ang mga mata nito ay matalim at puno ng karunungan. Ako po si Adan, at hinahanap ko po ang puno ng buhay upang mailigtas ang aking ina. Tinitigan siya ng matanda. Tila sinusuri kung nagsasabi siya ng totoo. Pagkatapos ng ilang sandali, ngumiti ito. Kung gayon, bata, malayo pa ang iyong lalakbayin, ngunit bago ka makarating doon, kailangan mo munang lampasan ang tunay na pagsubok. Naguguluhang napatingin si Adan sa kanya. Anong pagsubok po? Sa halip na sumagot, itinaas ng matanda ang kanyang kamay at biglang lumindol ang paligid. Sa isang iglap, nagbago ang kanyang kapaligiran, hindi na siya nasa tabi ng bangin, kundi nasa isang madilim na kuweba na puno ng mahiwagang nilalang. Ang pagsubok ay nagsisimula pa lamang, nang magbago ang kapaligiran, pakiramdam ni Adan ay parang siya'y napasok sa isang panibagong dimensyon, ang kuweba ay madilim at malamig, at ang hangin dito ay may amoy ng lumang kahoy at kabundukan. Sa bawat hakbang na ginagawa niya, ang mga anino sa paligid ay parang sumasabay sa kanyang galaw, tila may mga mata na sumusubok siyang titigan. Nasa harap siya ng isang matandang lalaki, na tila naging isang gabay sa kanyang paglalakbay. Ngunit hindi pa tapos ang pagsubok, ang tunay na pagsubok, ayon sa matanda, ay ngayon pa lamang magsisimula. Bata, nagsimula ang matanda, hindi basta-basta makararating ang sinuman sa tuktok ng The Lost Mountain nang hindi dumaan sa mga pagsubok. Ang unang pagsubok ay hindi nasusukat sa lakas ng katawan, kundi sa tapang ng kalooban. Huwag kang matakot, patuloy ng matanda habang tinuturo ang madilim na kuweba. Bawat hakbang mo dito ay isang hakbang patungo sa tunay na lakas mo, patungo sa kung anong kaya mong makamtan. Naglakad si Adan nang may takot, ngunit hindi siya sumuko. Nais niyang makuha ang lunas para sa kanyang ina, at sa kanyang isipan, tanging ang puno ng buhay ang kanyang pag-asa. Hindi niya alam kung anong klaseng pagsubok ang nakatago sa madilim na kuweba, ngunit isang bagay ang malinaw sa kanya, hindi siya dapat umatras. Ang nilalang ng kuweba habang patuloy na naglalakad si Adan, nagsimulang magbago ang mga tunog sa paligid. Isang mabigat na ingay ang umabot sa kanyang mga tainga. Isang tunog na parang may malalaking hakbang na gumugulong sa mga bato. Hindi nagtagal, isang dambuhalang nilalang na may katawan ng leon at mga pakpak ng agila ang lumitaw mula sa dilim. Ang mga mata nito ay kumikislap ng pula, at ang mga pangil nito ay kasing haba ng isang palad. Ang matandang lalaki ay tumayo sa likod ni Adan at nagsabi, "Ito ang una mong pagsubok, bata. Hindi ito isang ordinaryong halimaw, ito ay isang pagsubok ng iyong lakas ng loob. Tignan mo kung kaya mong lumaban, o matatakot ka at umatras." Sumubok si Adan na pakalmahin ang kanyang sarili. Karamihan ng mga tao sa kanyang baryo ay natatakot sa mga kwento ng mga nilalang sa bundok, pero ngayon, nakaharap siya sa isa sa mga ito. Ang puso ni Adan ay tumibok ng mabilis, ngunit alam niyang wala ng atrasan. Nagdasal siya sa loob ng kanyang isipan, humingi ng lakas sa may kapal at sa lahat ng kanyang natutunan sa buhay. Hinawakan niya ang kanyang baston, handa ng lumaban. Ang leon agila ay kumilos ng mabilis, at bigla na lang sumugod. Si Adan ay sumubsob, iniiwasan ang bawat pagsabog ng mga malalaking pakpak na umaabot sa kanya. Sa bawat hakbang, ang nilalang ay tila naghahanap ng pagkakataon upang sakupin siya. Nang makita niyang nagiging mahirap ang laban, naisip ni Adan ang sinabi ng matanda, hindi ito isang laban ng lakas, kundi ng tapang at kalooban. Sa isang iglap,
may pumasok na ideya sa kanyang isipan, hindi siya dapat lumaban sa nilalang sa pamamagitan ng lakas lamang, dapat niyang gamitin ang kanyang katalinuhan. Habang patuloy ang laban, pinili ni Adan na magsuot ng isang galak ng ngiti at magpakita ng takot, pero hindi sa harap ng halimaw, kundi sa sarili. Pumwesto siya sa gitna ng kuweba at sinadyang mawala ng balanse. Dahil dito, ang halimaw ay nanatiling hindi makagalaw, naguguluhan sa reaksyon ng batang lalaki. Ang pag-iisip at panalo, bakit mo ako tinutukso? Tanong ng nilalang, habang umiikot ang mga mata nito. Ako ay hindi natatakot, sagot ni Adan ng may tapang sa boses, hindi ko tatakasan ang hamon mo. Kung tunay na malakas ka, bakit hindi mo maipakita ang iyong tapang na hindi gamit ang takot? Nagulat ang nilalang sa sagot ni Adan, hindi na siya umusad, kundi itinigil ang laban at naglaho sa dilim ng kuweba. Ang pag-iisip ni Adan ay nakatulong upang malampasan ang unang pagsubok. Nagulat si Adan sa kanyang naranasan, ngunit naisip niyang ito pa lamang ang unang hakbang, hindi siya maaaring huminto o magpahinga. Kung makayanan niyang labanan ang sarili niyang takot, mas madali na niyang malalampasan ang iba pang pagsubok na naghihintay sa kanya sa bundok. Ang matandang lalaki ay nagpakita sa likod ni Adan, na may ngiti sa labi. Nakita ko na, nais ko lamang matutunan mo na ang tunay na lakas ay hindi laging makikita sa katawan, kundi sa puso. Iyon ang magiging gabay mo sa mga susunod pang pagsubok. Si Adan ay nagpatuloy sa kanyang landas, higit na matibay at mas determinado. Habang siya ay naglalakad, naramdaman niyang hindi siya nag-iisa sa kanyang misyon. Ang tapang at lakas ng kanyang ina ay nagbigay sa kanya ng lakas upang magpatuloy. Matapos malampasan ni Adan ang unang pagsubok sa madilim na kuweba, isang matinding pakiramdam ng tagumpay ang bumalot sa kanyang puso, ngunit alam niyang hindi pa tapos ang kanyang paglalakbay, mas marami pang hamon ang naghihintay sa kanya. Nang lumabas siya mula sa kuweba, tumambad sa kanya ang isang matarik na daan paakyat sa bundok. Ang paligid ay puno ng naglalakihang puno na tila yumuko sa bigat ng hangin. Sa malayo, naririnig niya ang alingaw-ngaw ng agos ng tubig mula sa isang talon. Ang panganib sa bangin habang umaakyat, natagpuan ni Adan ang isang makitid na bangin na kailangang niyang lampasan. Ang daan ay sobrang sikip at isang maling hakbang lamang ay maaaring maging sanhi ng kanyang pagbagsak sa kailaliman. Huminga siya ng malalim, sinubukang kontrolin ang kaba sa kanyang dibdib. Sa bawat hakbang, dinadama niya ang tibay ng lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Ngunit biglang, isang malakas na hangin ang humampas sa kanya. Halos itinulak siya palayo sa bangin. Napakapit siya ng mahigpit sa isang nakausling ugat ng puno, habol ang kanyang hininga. Sa gitna ng kanyang pakikipaglaban sa hangin, napansin niyang may isang nilalang na lumilipad sa himpapawid, isang dambuhalang agila na may matatalim na mata at tila sinusuri siya. Ang bantay ng hangin ng agila na ito ay hindi ordinaryong ibon, ayon sa mga alamat, ito raw ang bantay ng hangin, ang tagapagbantay ng mga kaluluwang sumusubok umakyat sa bundok. Kapag hindi ka karapat-dapat, hahatakin ka nito pababa at hindi ka na makakabalik pa. Biglang sumugod ang agila kay Adan, pinalakas pa ang bugso ng hangin sa paligid, muntik na siyang mahulog, alam niyang hindi niya ito kayang labanan gamit ang dahas lamang, kaya't sa halip na umatras, hinarap niya ang ibon at sumigaw, hindi ako susuko, kailangan kong makarating sa puno ng buhay upang iligtas ang aking ina. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, tila huminto ang agila sa ere. Ang matatalas nitong mata ay tumitig kay Adan, at sa isang iglap, bumagsak ang malakas na hangin na parang biglang huminahon ang kalikasan. Sa huling pag-ikot ng agila sa himpapawid, lumipad ito palayo at nawala sa mga ulap. Nakahinga ng maluwag si Adan, alam niyang pumasa siya sa isa pang pagsubok, hindi sa pamamagitan ng lakas, kundi sa kanyang determinasyon at pananalig sa sarili. Ang bagong hamon ng malampasan ang bangin, nakarating si Adan sa isang mas maaliwalas na bahagi ng bundok, naroon ang isang malinaw na batis, at sa kauna-unahang pagkakataon mula nang umalis siya sa kanilang baryo, nakaramdam siya ng katahimikan. Ngunit alam niyang hindi siya maaaring magpahinga ng matagal, malayo pa ang kanyang lalakbayin, at mas matitinding pagsubok pa ang naghihintay sa kanya. Tumingala siya sa langit, at doon niya nakita ang tuktok ng The Lost Mountain, balot ng ulap at misteryo. Hindi na ako lalayo pa, bulong niya sa sarili, para kay nanay, ipagpapatuloy ko ito. At muli siyang naglakad, papalapit sa kanyang tadhana. Matapos malampasan ni Adan ang bangin at ang pagsubok ng bantay ng hangin, nagpatuloy siya sa kanyang paglalakbay. Sa harapan niya ngayon ay isang malawak at masukal na gubat, ang mga puno rito ay kasing taas ng tore,
at ang mga sanga nito ay nagsisiksikan, halos tinatakpan ang sikat ng araw. Ngunit may kakaiba sa gubat na ito, pakiramdam ni Adan ay parang pinagmamasdan siya ng kung anong nilalang, ang kanyang puso ay bumilis ang pintig, ngunit pinilit niyang pakalmahin ang sarili. Isa itong pagsubok, hindi ako dapat matinag, bulong niya sa sarili. Ang mahika ng gubat sa bawat hakbang ni Adan, napansin niyang tila nagbabago ang paligid, ang mga punong nasa harapan niya kanina ay biglang nawawala, at ang mga daang kanyang tinahak ay parang hindi na niya maalala. Nagsimula siyang maglakad ng mas mabilis, ngunit sa bawat pagsulong niya, bumabalik siya sa parehong lugar, para bang nililigaw siya ng gubat. Bigla, isang tinig ang narinig niya mula sa di kalayuan. Adan, halika rito, napalingon siya at nakita niya ang isang pamilyar na mukha, ang kanyang ina, si Aling Rosa. Nay, bulalas niya, hindi makapaniwala sa nakikita. Nakaupo si Aling Rosa sa ilalim ng isang puno, may maamong ngiti sa kanyang mukha. Tama na, anak, bumalik ka na sa atin, hindi mo kailangang ipagpatuloy ito, hindi ko na kailangan ng gamot, ang mahalaga ay kasama kita. Napaatras si Adan, isang bahagi ng kanyang puso ang gustong maniwala, pero may kung anong bumubulong sa kanyang isipan, hindi ito totoo. Paano naging posible ito? Naiwan ko si nanay sa ating bahay. Huminga siya ng malalim, isa itong ilusyon, ang halimaw ng panlilinlang. Muling tumawa ang anyo ng kanyang ina, ngunit sa isang iglap, nagbago ang anyo nito, ang balat nito ay naging madilim at ang mga mata nito ay nagningning ng pula. Sa harapan niya ngayon ay hindi na si Aling Rosa, kundi isang halimaw na may kakayahang linlangin ang isipan ng mga naglalakbay sa gubat. Ang nilalang ay tinatawag na halimaw ng panlilinlang, ayon sa mga alamat, kaya nitong gawing ilusyon ang pinakamalalim na pangarap o takot ng sinumang pumapasok sa gubat upang hilahin sila sa kapahamakan. Matapang ka, bata, wika ng halimaw sa malalim at malamig na tinig, ngunit ang puso mo ay puno ng pangungulila, hindi mo ako malalabanan nang hindi sumasakit ang loob mo. Ngunit hindi natinag si Adan, alam niyang ang kanyang tunay na ina ay naghihintay sa kanya sa kanilang tahanan, naghihingalo at umaasa sa kanyang pagbabalik, hindi siya maaaring malinlang. Hinugot niya ang kanyang kutsilyo at tinutok ito sa halimaw, hindi mo ako madadala sa iyong kasinungalingan, sigaw niya, sa galit ng halimaw, sinubukan nitong bumuo ng panibagong ilusyon, isang imahe ng kanyang ama na matagal nang namatay, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya nagdalawang isip, tumakbo siya patungo sa halimaw at buong lakas na inihampas ang kanyang baston sa lupa, sa isang iglap, nagkalamat ang paligid, parang isang sirang salamin, at bumalik ang gubat sa normal nitong anyo. Ang halimaw ay sumigaw bago ito unti-unting naglaho, at ang gubat ay tumigil sa paglalaro sa kanyang isipan. Ang liwanag sa kadiliman matapos ang labanan, nakaramdam si Adan ng matinding pagod, ngunit alam niyang muli siyang nagtagumpay, hindi siya nagpadala sa takot, sa lungkot, o sa panlilinlang. Tumingala siya at sa unang pagkakataon, nakita niyang may liwanag na tumatagos sa mga sanga ng puno, hindi na siya naliligaw, natagpuan na niya ang tamang daan palabas ng gubat. Habang naglalakad siya palayo, bumalik sa kanyang isipan ang imahe ng kanyang ina. Sandali na lang, Nay, bulong niya, matatapos na ang paglalakbay ko. At muling nagpatuloy si Adan sa kanyang paglalakbay, patungo sa mas mahirap pang pagsubok, ang tunay na lihim ng The Lost Mountain. Matapos malampasan ang halimaw ng panlilinlang at ang nakalilitong gubat, nakalabas si Adan sa isang malawak na lupain. Sa kanyang harapan ay ang matarik na daan patungo sa tuktok ng The Lost Mountain, ang bundok ng kawalan. Ang paligid ay tahimik, masyadong tahimik, walang ihip ng hangin, walang huni ng ibon, at walang anumang senyales ng buhay. Sa halip, isang matinding enerhiya ang bumabalot sa buong lugar, parang isang puwersang hindi niya maipaliwanag. Huminga siya ng malalim, malapit na ako, hindi ako susuko. Ang aninong nagbabantay habang umaakyat siya sa matarik na daan, napansin niyang tila may gumagalaw sa kanyang likuran, napalingon siya, wala namang tao, ngunit nararamdaman niyang may sumusunod sa kanya. Nagpatuloy siya sa paglalakad, ngunit nang marating niya ang isang malawak na bato sa gilid ng bundok, isang matangkad na figura ang lumitaw mula sa dilim. Isang lalaking nakasuot ng mahabang balabal ang nakatayo sa kanyang harapan, ang kanyang mukha ay natatakpan ng isang maskara, at ang kanyang presensya ay nagdadala ng bigat na parang nakakapigil sa hangin sa paligid. Bata, malamig at matigas ang boses nito, ano ang ginagawa mo sa bundok na ito? Matapang na hinarap ni Adan ang lalaki,
hinahanap ko ang puno ng buhay upang iligtas ang aking ina. Hindi ako aalis dito hanggat hindi ko ito natatagpuan. Tahimik na tinitigan siya ng lalaki, bago ito bahagyang ngumiti. Marami nang sumubok umakyat sa bundok na ito, ngunit walang nakabalik. Ang puno ng buhay ay hindi para sa kahit sino lamang. Ano ang handa mong gawin upang makuha ito? Hindi nagdalawang isip si Adan, kahit ano, sagot niya ng buong tapang. Tumawa ng mahina ang lalaki, kung gayon, ipapakita ko sa iyo ang totoong bundok. Itinaas niya ang kanyang kamay at sa isang iglap, nagbago ang lahat. Ang tunay na anyo ng bundok biglang naglaho ang lupang tinatapakan ni Adan, at sa halip, isang napakalawak na kawalan ang bumungad sa kanya. Ang bundok ng kawalan ay hindi isang ordinaryong bundok, ito ay isang misteryosong lugar kung saan ang realidad mismo ay kayang magbago. Sa paligid niya, lumutang ang malalaking bato, at sa itaas, nakita niya ang isang naglalakihang puno na may gintong dahon at kumikinang na bunga. Walang duda, iyon ang puno ng buhay. Ngunit bago siya makagalaw, muling nagsalita ang lalaking may maskara. Bago mo ito makuha, kailangan mong sagutin ang isang tanong. Tumango si Adan, handang sumagot, bakit mo nais makuha ang bunga ng puno ng buhay? Napakunot noo si Adan, para sa aking ina, sagot niya agad. Ngunit umiling ang lalaki, hindi yun ang tamang sagot, marami nang dumating dito na may parehong dahilan, pero hindi sila nagtagumpay. Ano ang tunay mong dahilan? Nabigla si Adan, hindi ba sapat na dahilan ng pagmamahal sa kanyang ina, ngunit nang pag-isipan niya ito, naalala niya ang lahat ng pinagdaanan niya, ang mga halimaw, ang panlilinlang, ang takot na kinailangan niyang lagpasan. At noon niya naunawaan ang sagot, gusto kong makuha ang puno ng buhay hindi lang para sa aking ina, kundi para sa lahat ng nangangailangan nito. Sagot niya, kung may kapangyarihan itong magpagaling, hindi ba dapat itong gamitin upang tumulong sa iba, hindi lang sa akin? Saglit na katahimikan ang bumalot sa paligid, pagkatapos, unti-unting bumagsak ang maskara ng lalaki, at lumantad ang isang matandang may mahahabang puting buhok at matang puno ng karunungan. Matagal ko nang hinihintay ang isang taong may ganyang sagot, wika ng matanda, ang puno ng buhay ay hindi isang bagay na maaaring angkinin ng sinuman para sa sarili lamang, ikaw ay pumasa sa huling pagsubok. Itinuro niya ang puno, kunin mo ang isang bunga, at gamitin ito ng may kabutihan. Sa kaba at pananabik, lumapit si Adan sa puno, dahan-dahan niyang hinawakan ang isang gintong bunga, at nang hawakan niya ito, biglang bumalik ang bundok sa normal nitong anyo. Hawak ang pinakamahalagang bunga sa kanyang mga kamay, alam niyang oras na para bumalik sa kanyang ina. Ngunit hindi pa tapos ang kanyang pakikipagsapalaran. Hawak ni Adan ang gintong bunga ng puno ng buhay habang mabilis siyang bumababa mula sa bundok ng kawalan, ang puso niya ay punong-puno ng pag-asa, sa wakas, maliligtas na niya ang kanyang ina. Ngunit hindi pa siya nakakalayo nang maramdaman niyang may kakaibang presensya sa paligid. Tumigil siya sa paglalakad at nagmasid, sa likuran niya, lumitaw ang isang anino mula sa makapal na hamog. Ang Haring Sekim, isang matangkad at matikas na lalaki ang lumitaw mula sa kadiliman, nakaarmas ito ng isang mahabang sibat at may suot na gintong baluti, ang kanyang mga mata ay puno ng kasakiman at galit. Ako si Haring Gavran, ang tunay na tagapagmana ng puno ng buhay, anito sa malalim at malamig na tinig, ibigay mo sa akin ang bunga, at hindi kita sasaktan. Naguluhan si Adan, ngunit sinabi ng tagapagbantay ng bundok na ang bunga ay para sa sinumang tunay na may mabuting puso, sagot niya, bakit mo ito inaangkin? Humalakhak si Gavran, ang bundok na ito ay dati kong kaharian, ngunit itinaboy ako ng mga matatandang tagapagbantay. Ngayon, babawiin ko ang aking kapangyarihan, at ikaw ang magiging daan upang makuha ko ito. Biglang sumugod si Gavran, mabilis at mapanganib, napaatras si Adan at iniwasan ang pag-atake, ngunit alam niyang hindi niya kayang labanan ito gamit lamang ang kanyang lakas. Ang pagsubok ng pagtitiwala habang patuloy siyang umiiwas, naalala niya ang kanyang mga natutunan mula sa kanyang paglalakbay, hindi lamang lakas ang kailangan upang manalo sa isang laban, kundi talino at puso. Huminga siya ng malalim, at sa halip na lumaban, hinawakan niya ang gintong bunga at itinaas ito sa harapan ni Gavran. Kung gusto mo ito, bakit hindi mo subukang kainin ito? Wika niya. Saglit na nagduda si Gavran, ngunit dahil sa kanyang labis na kasakiman, mabilis niyang inagaw ang bunga mula kay Adan at isinubo ito ng walang pag-aalinlangan. Sa isang iglap, isang matinding sigaw ang lumabas mula kay Gavran,
ang kanyang katawan ay nagsimulang manginig, at mula sa kanyang balat, lumabas ang madidilim na usok, ang kanyang anyo ay biglang nagsimulang magbago, mula sa isang matikas na hari, unti-unti siyang naging isang matandang kuba, ang kanyang balat ay kumulubot at ang kanyang lakas ay nawala. Anong nangyayari sa akin? Sigaw ni Gavran, mula sa likuran ni Adan, lumitaw ang matandang tagapagbantay ng bundok, ang puno ng buhay ay hindi nagkakaloob ng kapangyarihan sa mga sakim, wika nito, sa halip, ipinapakita nito ang tunay na puso ng kumakain nito, ikaw, Gavran, ay puno ng kasamaan at pagnanasa, ang iyong parusa ay ang makita ang sarili mong tunay na anyo. Bumagsak sa lupa si Gavran, wala ng lakas, dahan-dahan, naglaho siya sa hangin, at ang kanyang presensya ay tuluyang naglaho sa mundo. Ang pagbabalik sa bahay nakahinga ng maluwag si Adan, sa wakas, tapos na ang huling pagsubok, hawak pa rin niya ang isang natitirang bunga mula sa puno, ang tunay na gamot para sa kanyang ina. Mabilis niyang tinahak ang daan pabalik sa kanilang nayon, habang bumababa siya ng bundok, naramdaman niyang ang bigat sa kanyang dibdib ay nawala na, hindi lamang niya nahanap ang puno ng buhay, kundi natutunan din niya ang tunay na halaga ng sakripisyo at kabutihan. Pagdating niya sa kanilang tahanan, nakita niyang mahina pa rin ang kanyang ina, halos wala ng malay, hindi na siya nag-aksaya ng oras, dahan-dahan niyang pinakain dito ang bunga. Sa loob ng ilang saglit, isang himala ang naganap, ang kulay ng balat ni Aling Rosa ay bumalik sa dati nitong sigla, at ang kanyang mga mata ay muling nagningning ng buhay, muling bumangon ang kanyang ina, malakas at malusog, at niyakap si Adan ng mahigpit. Anak, paano mo nagawa ito? Ngumiti si Adan, at sa kanyang puso, alam niyang ang tunay na himala ay hindi lamang ang bunga, kundi ang paglalakbay na kanyang pinagdaanan upang makuha ito. Ang simula ng bagong panahon ang kwento ng kanyang paglalakbay ay kumalat sa buong nayon, dahil sa kanyang katapangan, maraming buhay ang nabago, at ang alamat ng puno ng buhay ay naging simbolo ng pag-asa at kabutihan para sa lahat. At mula noon, si Adan ay hindi na lamang isang ordinaryong binatilyo, siya ay naging isang alamat, ang batang ng ahas harapin ang imposibleng pagsubok upang mailigtas ang pinakamahalagang tao sa kanyang buhay. Matapos ang himalang paggaling ni Aling Rosa, mabilis na kumalat ang kwento ng puno ng buhay sa buong nayon. Ang mga tao ay hindi makapaniwala na ang isang binatilyong gaya ni Adan ang nagtagumpay sa isang misyon na hindi nagawa ng sinuman noon. Dahil dito, maraming may sakit at nangangailangan ang nagsimulang lumapit sa kanilang tahanan, umaasang makakakuha rin ng lunas mula sa natitirang bahagi ng bunga ng puno ng buhay. Ang dumaraming hiling isang umaga, habang nagpapahinga si Adan sa labas ng kanilang bahay, dumating ang isang matandang lalaki na may daladalang tungkod, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa at pagod. Adan, anak, wika ng matanda, narinig ko ang tungkol sa iyong ginawa para sa iyong ina. Ang aking apo ay may sakit at wala nang makuhang lunas mula sa mga manggagamot, maaari mo ba siyang matulungan? Sumunod dito, dumating ang isang ina na may dalang batang matamlay at nilalagnat. Maaari mo rin ba kaming matulungan, Adan? Hindi nagtagal, ang kanilang bakuran ay napuno ng mga taong may iba't ibang karamdaman. Lahat sila ay may isang kahilingan, isang bahagi ng bunga mula sa puno ng buhay. Napatingin si Adan sa kanyang ina, na nakatingin rin sa kanya ng may pag-aalala, ang natitirang bahagi ng bunga ay kakaunti na lamang, at kung ipamimigay niya ito, baka hindi na niya ito magamit sa hinaharap. Ang desisyon nag-isip ng malalim si Adan, alam niyang mahirap ang naging paglalakbay niya upang makuha ang bunga, ngunit alam din niyang hindi siya makakayang manood ng iba pang naghihirap. Hindi ako naglakbay para lamang sa aking ina, bulong niya sa sarili, naglakbay ako para matulungan ang lahat. Sa kanyang pasya, pinutol niya ang natitirang bahagi ng bunga at dahan-daang ibinigay sa mga nangangailangan, isa-isa niyang pinakain ang may sakit, at sa loob ng ilang saglit, isang himala muli ang naganap, ang mga dating nanghihina ay nagising, ang mga may sugat ay gumaling, at ang mga may karamdaman ay bumangon na may bagong sigla. Ngunit nang maubos ang bunga, isang kakaibang pakiramdam ang bumalot kay Adan, pakiramdam niya ay may isang mas malaking problema ang paparating. Ang maling mga tao ilang araw pagkatapos ng pagpapagaling sa mga tao, isang pangkat ng mga mandirigma na sakay ng mga kabayo ang dumating sa kanilang nayon, ang kanilang pinuno ay isang makapangyarihang pinuno mula sa isang malayong kaharian, si General Florencio. Narinig ni Florencio ang tungkol sa puno ng buhay at nais niyang kunin ang sikreto nito para sa kanyang sarili. Nasaan ang batang si Adan?
sigaw ng general habang bumababa sa kanyang kabayo. Mabilis na lumabas si Adan upang harapin siya. Ako po si Adan, ano ang inyong kailangan? Tinitigan siya ni Florencio at ngumiti. Narinig kong nakuha mo ang bunga ng puno ng buhay, isang bagay na matagal nang hinahanap ng maraming hari. Sabihin mo sa akin, bata, nasaan ang puno? Nanlamig ang pakiramdam ni Adan, alam niyang hindi niya maaaring sabihin ang lokasyon ng puno, kung mahulog ito sa maling kamay, maaaring gamitin ito hindi para sa kabutihan, kundi para sa kapangyarihan. Kailangan niyang gumawa ng paraan, ngunit paano siya makakatakas sa isang kaaway na mas malakas at mas makapangyarihan kaysa sa kanya? Nakaharap ni Adan si General Florencio at ang kanyang pangkat ng mga mandirigma, ramdam niya ang bigat ng sitwasyon, hindi niya maaaring ibigay ang lokasyon ng puno ng buhay, ngunit paano niya ipagtatanggol ang sarili at ang kanyang nayon laban sa isang makapangyarihang hukbo? Ang alok ng general lumapit si Florencio kay Adan, nakangiti ngunit may bahid ng pananakot sa kanyang tinig. Adan, wika nito, hindi ako narito upang makipaglaban, narito ako upang mag-alok ng isang kasunduan. Napatingin si Adan sa kanya, anong kasunduan? Nakita ko ang iyong kabutihang loob, nagawa mong ibahagi ang bunga ng puno ng buhay sa iyong mga kababayan, ngunit isipin mo ito, ano kaya kung ang buong mundo ay magkaroon ng ganitong himala, maaari nating gamitin ang bunga upang pagalingin ang lahat, upang hindi na muling maghirap ang sinuman. Nagtawanan ang mga sundalo sa likuran ni Florencio, alam ni Adan na hindi totoo ang kanyang sinasabi, hindi nila nais ang bunga upang tumulong, nais nila ito upang makontrol ang iba. Hindi mo nais na gamitin ang bunga upang tumulong, matatag na sagot ni Adan, gusto mong gamitin ito upang magkaroon ng kapangyarihan. Saglit na natahimik si Florencio bago itong umiti, matapang ka, bata, pero huwag mong kalimutang wala kang laban sa akin. Ang labanan. Walang babala, mabilis na hinugot ni Florencio ang kanyang espada at sinubukang tag-in si Adan. Sa huling sandali, nakaiwas siya at mabilis na tumakbo palayo. Alam niyang hindi siya maaaring lumaban ng direkta, masyadong malakas ang general at ang kanyang hukbo. Sa kanyang pagtakbo, napansin niyang ang mga taong kanyang tinulungan ay hindi lumayo, sa halip, nagsimula silang magtipon-tipon, hawak ang anumang sandatang mahahawakan nila, mga kahoy, sibat, at kahit anong gamit sa kanilang mga tahanan. Hindi kami papayag na kunin ninyo ang puno ng buhay, sigaw ng isang matandang lalaki. Sa isang iglap, nagsimula ang laban, ang mga tao ng nayon, kahit walang karanasan sa pakikidigma, ay lumaban upang ipagtanggol ang kanilang bayan. Samantala, si Adan ay patuloy na umiiwas sa mga pag-atake ni Florencio, alam niyang hindi siya maaaring magtagal sa labang ito, kailangan niyang makahanap ng paraan upang matalo ang general. Ang lihim ng bunga habang tumatakbo, napansin ni Adan ang isang maliit na piraso ng natitirang bunga sa kanyang bulsa, bigla siyang nakaisip ng isang plano. Mabilis niyang inipit ang maliit na piraso ng bunga sa kanyang kamay at bumalik kay Florencio. General, sigaw niya, kung gusto mo ang puno ng buhay, kunin mo ito. Itinaas niya ang kanyang kamay, ipinapakita ang maliit na bahagi ng bunga, napangisi si Florencio at agad na sinunggaban ito, walang pag-aalinlangan na isinubo ito sa kanyang bibig. Ngunit hindi nagtagal, napasigaw siya sa sakit, ang kanyang katawan ay nagsimulang manginig, at tulad ng nangyari kay Gavran, nagsimulang lumabas ang madidilim na usok mula sa kanyang balat. Hindi maaari, sigaw ni Florencio, sa isang iglap, bumagsak siya sa lupa, ang kanyang katawan ay unti-unting natuyo at kumulubot, tuluyan siyang nilamon ng kanyang sariling kasakiman. Nang makita ito ng kanyang mga sundalo, sila ay natakot at agad na tumakas, iniwan ang kanilang pinuno na ngayon ay wala ng buhay. Tagumpay ng bayan sa wakas, nanalo sila, ang nayon ay ligtas, at wala ng banta sa puno ng buhay. Lumapit si Aling Rosa kay Adan at niyakap siya ng mahigpit, anak, muli mong pinatunayan ang iyong kabutihan. Tumingin si Adan sa kanyang mga kababayan, mga taong handang lumaban hindi para sa sarili, kundi para sa kabutihan ng lahat. Alam niyang ang tunay na lakas ay wala sa bunga ng puno ng buhay, kundi sa mga taong may pusong handang magbigay, lumaban, at magsakripisyo para sa iba. Ngunit alam niyang hindi pa ito ang katapusan, matapos ang matinding laban, unti-unting bumalik sa normal ang buhay sa nayon, ang mga sugatan ay ginamot, ang mga nasirang tahanan ay inayos, at ang takot sa puso ng mga tao ay napalitan ng pag-asa, ngunit para kay Adan,
Isang tanong pa rin ang nanatili sa kanyang isipan, ano ang magiging kapalaran ng puno ng buhay? Ang tawag ng bundok isang gabi, habang tahimik na nag-iisip si Adan sa ilalim ng buwan, naramdaman niya ang isang puwersang tila humihila sa kanya pabalik sa bundok ng kawalan, hindi niya maipaliwanag, ngunit alam niyang kailangan niyang bumalik. Nagpaalam siya kina Aling Rosa at sa mga taga-nayon, kahit na gusto nilang pigilan siya, alam nilang ito ay isang bagay na dapat niyang gawin. Muli siyang naglakbay patungo sa bundok, muling sinuong ang madilim na kagubatan at ang matarik na daan, ngunit sa pagkakataong ito, wala na siyang takot, natuto na siya mula sa kanyang nakaraang paglalakbay. Nang makarating siya sa tuktok, laking gulat niya nang makita niyang ang puno ng buhay ay unti-unting nawawala, ang kanyang mga dahon ay natutuyo, at ang mga bunga nito ay nagiging abo. Lumabas ang matandang tagapagbantay ng bundok. Dumating ka, Adan, alam kong babalik ka. Ang huling katotohanan, tumingin si Adan sa puno, puno ng pag-aalala. Ano ang nangyayari? Bakit namamatay ang puno? Malungkot na ngumiti ang matanda. Ang puno ng buhay ay hindi isang bagay na maaaring ariin ng sinuman. Ito ay isang pagsubok, isang aral. Ngayong natutunan mo na ang tunay na kahulugan ng sakripisyo, kabutihan, at tapang, natupad na ang layunin nito. Napayuko si Adan, iniisip ang lahat ng kanyang pinagdaanan, naalala niya ang kanyang ina, ang mga taong kanyang natulungan, at ang sakripisyong kanyang ginawa upang ipagtanggol ang kanyang bayan. Doon niya naunawaan ang tunay na himala, hindi ito ang bunga ng puno ng buhay, kundi ang pagbabago sa puso ng tao. Ang tunay na himala ay ang pagmamahal, ang kagustuhang tumulong sa iba, at ang tapang na lumaban para sa kabutihan. Habang lumiliwanag ang araw, tuluyang naglaho ang puno ng buhay, iniwan lamang ang isang maliit na usbong sa lupa, isang palatandaan na hanggat may taong may mabuting puso, ang pag-asa at himala ay hindi kailanman mawawala. Ang bagong simula, bumalik si Adan sa kanilang nayon bilang isang bagong tao, hindi lang isang bayani, kundi isang tagapagtaguyod ng kabutihan. Hindi na niya kailangan ng isang mahiwagang puno upang makatulong sa iba, dahil natutunan niya na ang pinakamakapangyarihang bagay sa mundo ay ang isang pusong handang magbigay. At mula noon, ang alamat ng puno ng buhay ay hindi na isang simpleng kwento ng mahika, ito ay isang kwento ng pag-ibig, sakripisyo, at ang walang hanggang kapangyarihan ng kabutihang